Matapos ang ilang sandali ng pagpapakalma, ang lahat ay naging labis na atensyon. Magalang na ipinaalala sa kanya ng isa sa kanang kamay, "Apo, oras na." Tumayo si Thayan igituan mula sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay may halong pagkatuso, ngunit puno rin ng integridad. Ang kanyang malalim, malamyos na boses ay umalingaw upang batiin ang mga talento. Ang hinaharap na magtataguyod ng malaking responsibilidad ng kulto ng demonyo. Ang mga nasa ibaba ay hindi man alam ang tungkol sa martial arts. Ngunit alam din nila na ang pinuno ng kulto ay may malalim na panloob na lakas. Nang marinig ito ng bida, pakiramdam niya ay parang susuntukin niya ang kanyang tenga. Iyon ay katibayan ng ganap na kapangyarihan ng pinuno ng kulto. Dito, magtatag kayo ng martial arts upang lumikha ng lakas para sa kulto ng demonyo. Walang masabi ang lahat kundi ang isigaw ang slogan ng kulto ng demonyo. Thayan Ether Dan Ise, Thayan Thayan Chu, Van Van Chu. Ang bida, si Thayan Pham, ay nagmamasid pa rin at may napakaraming magkahalong damdamin. Dahil mula nang siya ay ipinanganak. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang tunay na ama. Pagkatapos ay iginala rin niya ang kanyang mga mata. Direktang patungo sa kanyang pwesto. Sa isang saglit lamang, ang ama at anak ay nagharap ng harapan. Ngunit tila ang taong ito ay marunong lamang magbuntis. Wala man lang pagmamahal. Si Thayan Pham ay nakatingala pa rin. Bahagya siyang nadismaya kung bakit ang unang pagkakataon ay ganito. Gayunpaman, wala rin akong inaasahan. Mula nang mamatay si ina, hindi mo man lang ako tiningnan. Si Di Voong ang nagsalita. Tapos na ang pagbati ng pinuno ng kulto. Kaya ngayon ay magsisimula na tayo. Ang mga pangungusap na ito ay nagpataas ng ingay sa ibaba. Nagsimulang magpakita ng pagkayamot si Effie Daimin. Nagpatuloy siya sa pagsigaw. Pinatahimik ang mga bata at pinapila sila ng maayos. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ay napakaingay. Ipapaliwanag ko ng simple. Kaya makinig kayo ng mabuti. Ang Madaokuan ay gaganapin sa loob ng 4 na taon at may 6 na yugto. Ang bawat yugto ay may pagsusulit. At isang beses lang pinapayagan na sumagot. Walang pagsubok. Ang ilang bata ay nagpakita ng pag-aalala dahil napakabigat nito. Naiintindihan niyo ba lahat? Kung hindi kayo pumasa sa pagsusulit, dapat agad na umalis ang mag-aaral sa Madaokuan. Ito ang patunay na mayroon lamang isang pagkakataon upang umangat. Isang binata na nakasuot ng maayos. Ang kanyang mukha ay gwapo at nakatayo sa unang hanay. Nakataas ang kanyang kamay upang humingi ng payo. Ito ang batang pinuno ng Kim Makuen, si Thayan Kong Id. Ngunit hindi siya pinansin ng kaliwang tagapagtanggol at sumagot. Sino ka para magtanong? Nagsimulang sumimangot ang kanyang mukha. Nang marinig ang mga salitang ito, ipinaliwanag ni Esay Homin. Narinig niyo na. Ang lahat ng mga benepisyo tungkol sa angka ng pinuno ng kulto at 6 na sekta ay babawiin mula sa sandaling tumapak kayo sa Madaokuan. Hindi ba't gusto mong maalis ng maaga? Bago pa man sumali sa labanan para sa kapangyarihan. Tama ba? Ang kanyang mga kapatid na malapit doon nagpakita ng kagalakan dahil sa katangahan ni Thayan Kung Van. Sa huli, kinailangan niyang yumuko upang humingi ng paumanhin sa kanyang aksyon. Tumahimik ang buong lugar ng pagsasanay. Kaya nagpatuloy si Isay Homin. Hindi ba't magtatanong ka? Naging interesado ang lahat dahil naiintindihan nila na ang mga taong nanatili sa Madaokuan ng mas matagal ay lalaki ng may malakas na kakayahan at tatanggap ng 3 espesyal na pribilehiyo. Ang unang pribilehiyo ay ang elixir. Bibigyan kayo ng isang malungdan matapos makapasa sa pagsusulit. Ang elixir na ito ay ginagawa lamang sa Madaogyao. Kung may makasipsip nito, magkakaroon siya ng pagkakataong makakuha ng 25 panloob na lakas. Siyempre, ang bisa ay bababa pagkatapos ng ilang paggamit. Ngunit ito pa rin ay isang napakagandang pribilehiyo. Ang pangalawa naramdaman ni Thayan Pham ang labis na pananabik. Dahil wala siyang panloob na lakas. Kung makakapasa siya sa 6 na pagsusulit, magkakaroon siya ng pagkakataong umunlad ng mabilis. Ang pangalawang gantimpala ay ang mga lihim na kasulatan ng martial arts at diskarte sa martial arts.
Kung ikaw ay isang martial artist, dapat alam nyo ang kahalagahan ng mga aklat na ito, tama ba? Ang silid-aklatan ay mailimang palapag. Bibigyan kayo ng karapatang pumasok sa mas mataas na palapag. Kapag nakapasa kayo sa mga pagsusulit, ang mga bata ay nagpakita ng kasiyahan pagkarinig nito. Dahil kung may umakyat sa lahat ng 5 palapag, siya ay magiging isang dalubhasang martial artist. Muling nagpakita ng kasakiman si Fian Pham. Dapat kong iscan para makasurvive. Nagbabala ang kaliwang tagapagtanggol. Kahit mabuhay at mamatay, walang makakaakyat sa ika-5 palapag. Magising na kayo. Kahit narinig iyon, ang pangalawang pribilehiyo na ito ay naging sanhiri ng maraming tao na magbayad ng pansin. Uminom si Sumong ng ilang lagok ng alak. Nakita ang mga kasamahan na masyadong maraming sinasabi at walang pinong asal. Gayunpaman, ang pagpapataas ng masamang enerhiya ay ang kakayahan ng kulto ng demonyo. Bakit kumikilos ng nakakainis? At pagkatapos ay sinabi ni A.F.A. Homin ang huling pribilehiyo. Bibigyan kayo ng ranggo sa isang posisyon na hindi pa nagkaroon dati. Pagkarinig nito, naintindihan ng lahat na ang malalakas lamang ang makakaligtas sa madaokuan. Sa itaas ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag na mayroong maraming yugto. Ang unang yugto ay ang mababang antas ng martial artist. Ang pangalawang yugto ay ang gitnang antas at ang ikatlong yugto ay ang mataas na antas. Ang ika-4 na yugto ay naging isang dakilang pinuno. Pagkatapos ay tataas sa pinuno ng grupo na siyang ika-5 yugto. Kung ang martial arts ay normal, iyon ang magiging ganoon. Ang mga kilalang martial artist ng mga kilalang sekta. Kung naging martial artist lamang ng kulto ng demonyo, hindi sana nakakahiya. Alam ni Sumong na daan-daang taon na ang bilang ng mga taong nakapasa sa mga yugto ay mabibilang lamang sa mga daliri. Sa Madaokwan, kung makapasa na may mataas na marka, kikilalanin ang posisyon. Ang mga mag-aaral ay magsisimula ng pareho. At ang pagtatapos ay magiging katulad ng pag-angat sa langit. Pagkatapos ay bumaba sa lupa. Si Fian Pham ngayon ay may sariling prinsipyo. Iyon ay ang mabuhay upang maging pinakamalakas. Tinapos ni F.A. Homin ang kanyang talumpati. Kaagad pagkatapos ay isasagawa ang unang yugto ng pagsubok. Upang muling hatiin ang mga grupo. Naging gulat ang mga martial arts apprentice nang biglaan ang mga bagay. Hindi rin naisip ng bida na sa unang araw ay magkakaroon ng pagsusulit. Kalahati ng mga bata sa ibaba ay nag-iisip na dapat bigyan sila ng isang bagay na pag-aralan bago subukan. Kung hindi, ang ilan ay siguradong babagsak. Dahil masyadong maingay, sumigaw muli si Isay Homin. Kung hindi kayo makapasa sa unang yugto, aalisin kayo sa Madaokuan. At walang karapatang maging isang mababang antas ng martial artist. Ito ay isang pangunahing pagsusulit lamang. Kailangan mong magkaroon ng panloob na lakas para maging isang martial artist ng paaralang ito. Ang mga walang pangunahing panloob na lakas ay hindi makakaligtas sa Madaokuan. Tumingin sa direksyon ni Fian Pham. Umiling-iling siya ng may pagkayamot. Hindi naman sa mapapaalis. Kung masunurin ka, pananatilihin ka para magwalis ng mga dahon ng puno. Naintindihan ni Fian Pham kung bakit ang 6 na malalaking sekta ay hindi siya tinuruan ng panloob na lakas. Kung mapapaalis siya, siya ay nasa ilalim ng lipunan. At papatayin anumang oras. Nasiyahan si Fian Makmuyet pagkarinig nito. Gusto na niya sanang patayin ang bida. Ngunit siguro hindi na kailangan. Bigla ang pagkakaroon ng isang mahalagang karakter sa kulto ng demonyo. Lumitaw din. Isang babae na nagpapakumbaba na sinundan ng mga babaeng lingkod na umaakyat sa plataporma. Siya ang matanda ng Fian Matangiao. Si Hang Di-Fi Dindi, ang pinuno ng Phi and Ma. Kung tungkol sa kapangyarihan, mas malaki kaysa sa pinuno ng sekta at mas maliit kaysa sa pinuno ng kulto. Ipinahayag ni S.A. Homin na ito ang magiging tagamasid na magbabantay sa unang pagsusulit. Muling inulit ng Happy Rank Law ang babala. Kung hindi kayo makapasa, ang mga aso sa labas ay kakagatin kayo hanggang mamatay. Ang pagsusulit sa taong ito ay nagpagulat sa lahat. Dahil hindi kailanman sumali ang tagamasid sa mga maliliit na bagay na ito.
Nakita ni Thian Pham na tinatakpan ng mga bata ang kanilang mga tenga, kaya hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ang pagsusulit na ito ay isang sonata. Kung totohanin ito ng 5 pirangulo, hindi ito makakayanan ng mga bata. Kaya't ayusin ito ng tagamasid. Huwag masyadong mag-alala. Kung walang panloob na lakas, makatitiis ka lang sa pamamagitan ng pagtitiis. Naiintindihan na ba? Ang mga may panloob na lakas ay komportable na makinig sa kanyang pagtugtog ng piano sa loob ng 30 minuto. Ang panuntunan ng pagsusulit ay kung sino ang tumagal ng isang sandali na hindi nawawalan ng malay ay papasa. At sa sinabi nito, nagsimulang tumugtog ng piano si Hang Tud. Nagsimula ang malinaw na tunog na kumalat sa buong lugar ng pagsasanay. Malinaw sa mga taong alam kung paano ito pakinggan. Ang mga bata ay sumisimangot. Nararamdaman nila ang sakit sa kanilang mga puso kahit natakpan nila ang kanilang mga tainga. Sa katunayan, karamihan sa mga mahihinang supling ng sekta bumagsak. Tiwalang tinakpan ni Thian Mafmuyet ang kanyang mga tenga at nakinig. Naiintindihan niya na ang pagiging supling ng 6 na malalaking sekta ay hindi magiging mahirap. Mula noong bata pa ako, uminom na ako ng maraming toniko at kumain ng magagarang pagkain. Kaya syempre mayroon akong maraming panloob na lakas. Ang taong ito ay nasiyahan. Dahil iniisip niya na tiyak na bumagsak na si Thian Pham. Ngunit tila hindi na siya magiging masaya. Dahil ito pa lamang ang simula ng 5 pirangulo. Ang mga daliri sa piano nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Ito ay patuloy na pagtaas ng dalasan ng mga nota. Nang gayon, ang tunog ng piano ay tumunog sa isang nakakatakot na paraan. Kung ang ilan ay hindi masaktan ang kanilang mga tainga, nasasaktan naman ang kanilang mga puso. Hindi pinapansin ni Hang Tudifi ang sinuman. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo pa rin si Thian Pham na parang bato. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi siya makaramdam ng kahit anong tunog. Sa lugar ng pagsasanay, kalahati ng mga kandidato ay nakahiga na sa lupa. Ipinaliwanag ng nano na nakita na ang kanyang amo ay may problema, na nakakita siya ng tunog na nakakasira. Kaya't pinaaktibo niya ang proteksyon. Mas partikular, pansamantalang patayin ang aktibidad ng mga organo na nakakaramdam ng tunog upang maiwasan ang mga panlabas na impact. Gayunpaman, si Thian Pham makakakonekta pa rin sa kanya sa pamamagitan ng mga iniisip sa loob ng kanyang utak. Nakatingin lamang si Nam Kiren Lo kay Thian Pham. Sobrang natakot siya at pinayuhan ang nano na tumulong. Kung gayon, tatakpan ko rin ang mga mata ng amo ko. Ang mga daliri ni Hang Tuil ay tumutugtog ng piano nang walang kontrol sa oras na ito. At ang bilis ay tumataas din ng husto. Sa punto na nararamdaman din ito ni Dithey Minho na nakatayo sa tabi. Alam niya na ang panloob na lakas ng Yi Senju ay mas malakas kaysa dati. Para sa mga may panloob na lakas sa ilalim ng 25, magiging mahirap itong tiisin. Ang dahilan ay talagang dahil sa bida. Hindi kaya ang chismis na walang panloob na lakas ay mali? Wala siyang anumang postura ng paggamit ng lakas. Ito ang unang yugto kaya kawili-wili. Simula nang ako ay gumanap ng papel sa paggabay sa Madaokuan. Ang mga natitirang kandidato ay hindi kasing swerte niya. Gumulong sila sa lupa. Ang ilan ay dumudugo ng tuloy-tuloy ang mga tainga. Maging ang mga batang pinuno ng 6 na malalaking sekta. Naging hindi komportable din. Ngunit, hindi nila maintindihan kung bakit ganito ang 5 pirangulo. Pagkatapos ay tiningnan ni Thian Muyet ang kanyang kapatid sa paaralan. Patuloy siyang tumitingin sa likod, na nagiging sanhi ng pansin ng lahat. Ang iba ay mausisa ngunit hindi naglakas loob na gumalaw. Dahil alam nila na kung hindi sila mag-focus sa paggamit ng lakas, agad silang mapapasukan ng apoy. Ngunit dahil masyadong nakakalito, tumingin sila sa likod ng ilang sandali. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit hindi pa rin lasing ang isang taong walang panloob na lakas. Kinagat ni Afi Nguit ang kanyang mga ngipin habang nagtitiis at nagpakita ng paninibugho. Nagpa siya ang maliit na lalaki. Natiyak na may panloob na lakas si Thian Pham sa kanya. Alam niya mismo
Kung hindi siya nagkakamali. 5 Rangi. Lo at ang mga nasa itaas ay nagagalit. Dahil tumitingin sa kanya. Binuksan ng Nano ang panel ng sistem para sa madaling pagmamasid. Pag-analisa ng paggalaw ng mga kalamnan ng mukha. Ang mga emosyon ng pagkalito, pagkabigla. Ang pagkainis at galit ay galing sa 5 Rangi. Kahit na hindi niya marinig ang tunog. Alam niyang may masama siyang intensyon. Kaya naintindihan niya. Kung nakapasa siya sa unang yugto ng napakadali. Magdudulot ito ng hinala. Nano, kaya mo bang lumikha ng panloob na pinsala? Ang panloob na pinsala ay nangangahulugang nasisira ang 6 na organo at 5 laman loob, tama ba? Ang kanyang intensyon ngayon ay pagkatapos ng pagsasara ng pagtatanghal. Dapat niyang saktan ang kanyang katawan at sumuka ng dugo. Si Hang Tuodili ay napakataranta. Hindi mapakali dahil malapit nang matapos ang pagsusulit. Nagalit siya dahil si Nam Tididi ay walang panloob na lakas. Ngunit nakatayo pa rin siya na parang walang nangyari. Ang sulok ng kanyang bibig ay mahigpit na nakakagat dahil sa labis na kawalan ng kakayahan. Ngunit hindi kayang tiisin ng aking pagmamataas. Gagamit ako ng kalahating puwersa ko para tingnan kung hanggang saan ka makakaya. Biglang nagbago ang himig na nagdulot ng atensyon ni Fa Ho Min. Alam niya kung ano ang iniisip ng 5 Rangi. Ngunit talagang mapanganib. Marahil ay nakalimutan na niya ang layunin. Kung bakit siya narito. Si Thian Tiran Thin ay may panloob na lakas. Ngunit ngayon ang kanyang katawan ay hindi na makatiis. Kaya kinailangan sumigaw ni Haki Rangi para paalalahanan. Agad ang 5 Rangi. Nakita niya ang problema na seryoso. Kaya tumigil kaagad ang mga daliri. Karamihan sa mga martial arts apprentice ay hindi makatiis. Kaya lumuhod sila dahil sa pagod. Kung si Hang Tunhu ay tumugtog pa ng kaunti. Marahil ang mga bata sa ibaba ay mamamatay ng maaga. Tahimik na umiinom si Sumong. Ang posisyon ay isang matanda, ngunit kumikilos pa rin siya ng ganito. Talagang kasuklam-suklam. Ang tagamasid ay hindi alam kung saan itatago ang kanyang mukha. Dahil masyado siyang nahihiya. Galit siya. Sa pag-iisip na sinira ni Thian Pham ang kanyang pangako. Na hindi mag-aaral ng panloob na lakas ng 6 na malalaking sekta. Sa pagkakataong ito, nagsimula siyang makaramdam ng paunti-unti. Ang sakit sa buong katawan ay nanginig dahil sa pagkadismaya. Ang kanyang mukha ay namumula at namumutla. Dahil hindi niya na makayanan at sumuka ng maraming dugo. Nagmamadaling lumipad si Sa Ho Min sa lugar para tingnan. Sobrang natakot siya. Kung namatay ang anak ng pinuno ng kulto, lahat ng pagkakamali ay isisisi kay tao. Nang makarating doon, nagsalita kaagad siya. Nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Gusto sanang gumaling ng Nano sa lalong madaling panahon. Kaya kinailangan niyang pigilan agad. Ang kanyang buong katawan ay bumagsak dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Naghihintay si Thian Pham sa tamang sandali upang hayaan ang Nano kumilos. Nagsimulang hanapin ng kaliwang tagapagtanggol ang ugat. Nagpapadala ng dugo para tingnan kung gaano kalaki ang panloob na lakas. Pagkaraang mahanap ito, nagulat siya. Hindi niya nakita ang bakas ng panloob na lakas. Nangangahulugan ito na si Nam. Tinaglay ni Thian Pham ang lahat ng mga alon. Sa pamamagitan ng kalooban at mahinang katawan. Hindi inaasahan kahit walang panloob na lakas. Makakagamit siya ng puwersa para makapasa sa unang yugto. Tapos na iyon. Nagbayad si Thian Pham para sa kanyang papel. Ilang tagapagtanggol. Dumating kaagad pagkatapos magbigay ng senya si Fa Ho Min. Hiniling niya. Nadalhin si Nam Chine sa Sa Kun sa Kun para magpahinga. Patuloy na binabantayan siya ng kanyang mga mata sa isang mahiwagang paraan. Sa pagkakataong ito, nagsimulang gawin ng Nano ang kanyang trabaho. Tahimik ding nagmamasid si Hang Tuodili mula sa malayo. Hindi nakayanan ng batang iyon ang Eighth Sense B5. At nakaranas ng malubhang panloob na pinsala. Pagkabalik sa kanyang upuan, marahang paalalahanan ni F. Min Ho. Malubha ang kanyang mga pinsala, 5 Rangi. Bahagya siyang nagulat at nagpanggap na walang kasalanan. Muling tiniyak niya.
Konting-kaunti na lang sana ay naging demonyo na siya. Hindi kaya ang batang iyon ay may mahinang panloob na lakas? Agad na nagdulot ng takot ang sagot sa kanya. Nagpadala ako ng panloob na lakas para buksan ang kanyang mga meridian. Ngunit hindi ko nakita ang panloob na lakas. Sumigaw si Lima Piranglo ng may kasiguruhan. Walang sinuman ang makakaya nito kung walang panloob na lakas. Kung wala, ang isang ordinaryong tao ay mahimatay. Kung malala ay umuwi na lang para ayusin ang libing. May determinasyon pa ring sinabi si Hakiranglo. Ginamit lang ni Thian Pham ang kalusugan ng kanyang katawan para pigilan. Labanan gamit ang buong puwersa ng kanyang katawan? Talagang nakakagulat. Binala kong gawin siyang aking alagad. Ngunit dahil ang kanyang dugo ay hindi dalisay. Kaya tumigil ako. Ang tagapangasiwa na si Edlendu ay ganito pa rin. Ininom pa rin niya ang alak ng palihim. Uminom siya ng napakalaking lagok at nagpakita ng labis na kasiyahan. Ginamit mo lang ang iyong puwersa para tiisin, ha? Talagang kawili-wili. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa batang iyon? Maghanap ka ng sulok kung saan mo mauubos ang lahat. Gusto pang marinig ni Ednance, kaya pinalaya siya kaagad ni Minho. Dahil ayaw niyang magkaroon ng koneksyon sa isang lasing. Alak na imbitasyon. Ayaw inumin pero gusto inumin ang alak ng parusa, ha? Napakagaling magsalita gamit ang iyong mabahong bibig. Kung hindi ka naging AEE noong araw na iyon, sana ay inapakan ka na noon pa man. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, agad siyang naglabas ng napakalakas na enerhiya. Sa ibaba ng plataporma, madali ring maramdaman. Natakot ang 6 na batang pinuno dahil alam nilang napakalakas ng enerhiya. Sobrang excited sila. Dahil sa unang pagkakataon nilang maranasan ang kapangyarihan ng kaliwa at kanang tagapagtanggol ng pinuno ng kulto. Unti-unti ring tumaas ang kapangyarihan ni Gisay Homin. Naramdaman ni Sumong na may hindi magandang mangyayari. Kaya nagmamadali siyang kinuha ang bote ng alak at umalis kaagad. Tiningnan niya ang mga kandidato sa ibaba. At nakaramdam siya ng inis. Dahil sobrang mahina nila. Naalala rin niya ang mga nangyari kanina. Ang larawan ng paghihirap ni Thian Pham ay palaging nakaukit sa kanyang puso. Marahil ay nakuha niya ang paghanga ng matandang ito. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala ng iba si Namtided sa lugar ng pagpapagaling. Dahil sa pagmamadali, sinira nila ang pinto na nagdulot ng bahagyang pagkalito kay T. Renvmin. Nagkagulo ang mga tao sa labas para ipaalam na may pasyente. Agad siyang tumakbo para buksan ang pinto dahil biglaan ito. Ang mga taong dumating sa FE dito ay mabibilang lamang sa mga daliri. Sa unang araw ng pagtanggap sa trabaho, nagkaroon na siya ng pasyente. Talagang kamangha-mangha ang Makun. Huwag kang tumayo dito. Dalhin mo siya sa loob. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, nagpakita ng labis na pagkabigla si T. Renvmin. Sa anong antas ng kahirapan siya napunta? Na ang taong ito ay napunta sa isang mapanganib na sitwasyon. Hula niya ay sinaksak siya, umiling-iling ang Gyuzi. At sinabing may panloob siyang pinsala. Dahil wala siyang panloob na lakas, hindi siya makakapagpadala ng panloob na lakas. Inutusan kami ng kaliwang tagapagtanggol na ipatingin ka sa iyo. Lumipas na ang 15 taon. Simula nang maging alagad ni Kided Essay. Hindi pa nakita ni T. Renvmin ang isang pasyenteng may panloob na pinsala na sumusuka ng napakaraming dugo. Ngayon ang AC na ito ay sa iyo na. Kaya babalik na kami sa lugar ng pagsasanay. Ngunit huminto ang isa pa dahil sa pag-uusisa. Gusto niyang makita. Pinaalalahanan ng natitirang gihi na maraming trabaho. At bakit pa siya tumatayo doon? Tila mas maganda ang pagmumukha ng taong iyon kaysa sa nakita ko kanina. Ngayon na ang panahon para sa doktor na magsagawa ng paggamot. Sobrang focused siya para hanapin ang sanhi ng sitwasyon. Matagal nang gising si Thian Pham na hindi nalalaman. Si Namtidede. Malapit nang humiling sa nano na magpagaling bago pa man makarating sa SE-kun. Masakit pa rin sa maraming lugar. Ngunit kailangan kong magtiis hanggang sa matapos ang pagkuha ng pulso. Mabilis na tumitibok ang kanyang pulso sa hindi karaniwang paraan.
Ang kanyang panloob na pinsala ay medyo seryoso. Gayunpaman, napakakaiba nito. Kahit na kinagat niya ang kanyang dila, hindi ganito karami ang dugo na aagos. Una, kailangan kong mag-acupuncture. Para makita kung gagaling ba siya. Lumapit si Giselle T. Rendsmin sa mesa para kunin ang ilang kimtim. Biglang may sumugod. Ngunit ang paraan na ito ay nagdulot sa kanya. Na magulat. Yun pala si Sumong na tumakbo mula sa lugar ng pagsasanay dito. Ang maliit na alagad ng Kided is ay narito rin. Nagsalita si AZ nang hindi malinaw at nang iinsulto. Bakit ka nagmamadali dito sa isikon? Sa ganitong lakas, siguradong hindi ka masasaktan. Hindi ba? Pagkatapos niyang sabihin, nagsimula siyang magalit, na nagdulot kay Renmin na humingi ng paumanhin. Alam niyang hindi na siya dapat magbulong. Dahil nakakainis lang. Hindi na pinansin ni Sumong at tumingin lamang sa kama. Nakapikit man si Eleven. Ngunit alam niya kung sino ang taong iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya narito. Hindi kaya nalaman niya na nagpapanggap ako. Lumapit si Su. Mong diretso sa harap at naglabas ng maraming amoy ng alak. Mahina niyang tinakot. Nagpapanggap kang natutulog, hindi ba? Ngunit hindi naman gago si Namtidite para magsalita. Kung hindi makapagsalita, gagamit siya ng mga pamamaraan para gisingin siya. Nagpakita ng pagkabigla ang Esi sa tabi. Kahit hindi hawakan, nagagawa niya iyon. Anong klaseng iyan? Marahil ay balak niyang gamitin ang kanyang panloob na lakas para pagalingin ako. Ang kanyang katawan ngayon ay nakapirme na. Kaya hindi siya makakagalaw. Huwag kang magpanggap. Kung matutulog ka pa, susuntukin kita sa mukha. Sa huli, kinailangan ni Eleven na dumilat at tumingin. Sinuntok siya ng isang lasing na lasing sa mukha. Bakit mo alam? Ngumiti ng masama si Sumong para ipakita ang kanyang mga ngipin ay marumi dahil sa alak at karne. Tumawa siya ng malakas at sinabihan si Namtide na bobo. Ngunit sa halip na magulat nang makita ang aking sarili. Bakit ka kumikilos ng matapang? Ang isang dalubhasa na tulad ko. Kailangan lang marinig ang hininga. Para malaman kung natutulog ka o hindi. Ang mga salitang ito ay labis na nagpagulat sa kanya. Kinailangan ng nano na gumuhit ng maraming halimbawa. Tungkol sa paghinga ng isang malusog na tao. Ang average ay 12 tandang bawas 20 hininga bawat minuto. Ang amo ko ay hindi humihinga sa loob ng 8 hininga. Kaya hindi natural iyon. Sa mga araw na ito, nagpapakita ang mga batang lalaki ng mga panlabas na hitsura. Walang gustong kumilos ng maayos. Talagang magaling ka. Siguro hindi niya nalaman na. Nag-arte ako sa lugar ng pagsasanay. Patuloy na nagsalita si Sumong ng ilang nakakainis na salita sa mga bata. Sa ngayon, nakaupo na lang sila at nag-i-enjoy. Kapag nakakita sila ng kaunting kahirapan, tumatakbo sila. Itinuro rin niya si Eleven at tiniyak na siya ay isang taong may kakayahan. Nagsalita si Kisei T. Renfmin para paalalahanan na hindi dapat makaapekto sa kalusugan ng pasyente. Sa isang sitwasyon, hindi ganoon kabuti. Pagkatapos magsalita, si Nam. Si V ay kusang loob na nagsuka ng dugo. Nagkagulo rin ng kaunti ang dalawa sa pag-iisip na totoo ang sinabi. Sa katunayan, ang kanyang kulay ay naging berde dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Kaya agad na sinira ni Sumong ang kanyang kapangyarihan. Muling nahiga si Namtidede sa kama. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita sa isang nagagalak na paraan. Magaling ka bata, tatanggapin kitang disipulo. Naging malaki ang mata ng dalawa disipulo ni Giselle T. Renmin. Mayroon ding parehong ekspresyon si Eleven pagkarinig nito. Nawalang ng kumpiyansa si Sumong. Kaya kinailangan niyang uminom ng ilang lagok ng alak para magpainit. Muli niyang inulit ang nangyari kanina. Sinabi ko na tatanggapin kita ng aking sarili bilang isang disipulo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kung tatanggapin mo ako bilang isang disipulo, magrereklamo ang mga tao ng 6 na malalaking sekta kaagad. Nakakatawa talaga na hindi ako tumatanggap ng isang alagad. Sino ang makakagawa ng kahit ano? At saka, kung mayroon ka man o wala,
Makikipaglaban pa rin sila tulad ng dati. Kahit na ito ay isang napakagandang pagkakataon. Nag-aalala pa rin siya na mahulog sa bitag ng isang masamang tao. Si Kise T. Rensmin ay isang tagalabas. Ngunit naintindihan din niya ang ilang bagay. Alam niya na ang taong nasa harap niya ay si Pito Tenfi. Ang labanan ng kapangyarihan ng mga batang pinuno ay napakakamgo. Ngunit napakalubha ng pagkawala ng dugo. Nagsalita si Thian Pham sa isang malambot na boses. 55% niya ay gusto, 50% ay hindi. Na nagdulot kay Su Mong na makaramdam na humihingi siya ng anak na maging disipulo. Pagtuturo ng martial arts. Ngunit ang batang ito ay palaging may masyadong maraming tao. Ang kanyang buhay ay laging ganyan ba? Pagkatapos mag-isip, kinailangan niyang magpakumbaba. Kung ganyan ka, magmumungkahi ako. Na napakaganda. Pagkatapos niyang sabihin, kumuha rin siya ng isang bagay. Mula sa dibdib ng kanyang damit at ibinagsak ito sa kama. Hindi maintindihan ni Nam Tidi kung ano iyon kaya. Ilang salita lang ang sinabi ni Sumong. Na napakakinakailangan upang iligtas ang kanyang buhay sa madaokuan. Tila hindi ka nag-aalala tungkol sa pag-iwanan, ha? Kayang tiisin ang pagsusulit sa unang yugto. Ngunit ang pagpasa sa yugto. Dalawa ay hindi simple. Kung gusto mong maging isang taong may malalim na martial arts, kailangan mong isipin ang tungkol sa paglampas sa iba. Kahit na isang hakbang lamang. Balak mo ba mula sa simula na manatili sa SE kung na magtiis sa loob ng 13 araw? At walang ibang intensyon? Habang nakahiga sa isang lugar dito, ang iba ay umunlad ng 100 beses na mas mabilis. Iyan ay totoo. Hindi niya maitatanggi iyon. Ngunit kung hindi siya gustong maging kahina-hinala, kailangan niyang manatili dito sa loob ng ilang panahon. Alam mo ba kung bakit ka dinala dito? Ng lalaking may pulang buhok para pagalingin? Naintindihan ni Elisthin na ang taong iyon ay ang kaliwang tagapagtanggol. Hindi ba dahil may panloob akong pinsala kaya ako nakahiga dito? Maraming may panloob na pinsala sa labas. Hindi ka ba nagtataka na ikaw lamang ang pinapagaling dito? Kung isa kang martial artist, makakagamit ka ng panloob na enerhiya para pagalingin ang iyong sarili. Ngunit sa pagpapagaling ng SE, kun at mga gamot, mas mabilis kang gagaling. May panloob silang lakas. Kaya makakagamit sila ng panloob na enerhiya para pagalingin ang kanilang sarili. Nang marinig ang mga salitang ito, naintindihan niya. Ang pagiging mag-isa dito ay dahil hindi niya kayang pagalingin ang kanyang sarili. Nang makita niya na nag-iisip ang maliit na bata, nasiyahan si Sumong. Siguradong nalaman na niya. Kailangan niyang ilabas ang huling galaw. Patuloy niyang idiniin na hindi siya makakagamit ng enerhiya. Kung gayon, magagawa mo bang pagalingin ang iyong mga sugat sa maikling panahon, hindi ba? Bahagyang napagtanto ni X. Chuthin na posible na. Ang mga pagsusulit sa hinaharap ay palaging mangangailangan ng panloob na lakas. Narinig ko na. Ang mga taong makakapasa sa unang yugto ay makakatanggap ng malungan, hindi ba? At syempre, malaya kang makapasok. Sa unang palapag ng Gisi Trey Makun para magsanay. Pagkarinig sa mga salitang ito, tumawa si Sumong sa kanyang bagong mundo. Siniraan niya si S.A. Minho bilang isang taong dalubhasa sa pagbabago ng kanyang salita. Ang Gisi Trey ng mga lihim na kasulatan ng Makun ay hindi isang lugar kung saan maaari kang malayang gumamit. Sa pamamagitan ng bawat yugto, magagamit mo lamang ito ng isang beses. Hindi madaling bisitahin iyon. Binabantayan ito ng maayos. Kaysa pa sa silid ng pinuno ng kulto. Nang makita niya ang pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon, naging masaya ang Ii. Nagkwento pa siya na ang oras doon ay isang oras lamang. Gayunpaman, habang tumataas ka sa mas mataas na palapag, ang oras sa loob ay mas humahaba. Bukod pa rito, hindi pinapayagang magdala ng papel at panulat sa loob. Ang tanging paraan lamang ay ang kabisaduhin. Kung sasabihin, ang bagay na ito ay lubhang kapakipakinabang kay Thian Pham. Para sa kakayahan ng nano, isang oras lamang, ay makakopya na niya ang lahat ng daan-daang lihim na kasulatan.
Nagbabala si Sumong sa isang batang lalaki. Kung hindi marunong ng panloob na enerhiya, paano? Makakatagal sa Makun sa loob ng 4 na taon. Sa pamamagitan lamang ng iyong puwersa. Dito niya nalaman bago sumali. Ang bawat isa ay nakapag-aral ng martial arts mula sa bahay. Kaya't mayroon na silang pundasyon mula sa simula. Sa katunayan, ang psikolohikal na suntok na ito ay tumama ng malakas. Sa panimulang punto ng Ki, bahagya siyang tumingin sa papel sa tabi niya. Ang papel ay nakalagay sa tabi ng aking unan. Posible bang ito ay panloob na diskarte? Sa katunayan, napakatalino mo. Iyon ang thin-ised yisi ng aking sarili. Sa ngayon, labis nang nag-aalinlangan ang kanyang isip. Kahit isa, kailangan niyang hilahin. Patungo sa kanyang panig. Dahil sa kakaibang pangako. Sa 6 na malalaking sekta na hindi ako makapag-aral ng martial arts. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Pagkatapos noon, halos hindi na makatayo si Namtide. Na may namumutlang mukha at bumaba sa ilalim ng kama. Tumingin ng may pagtataka si Su. Mong kay Thian Pham ng may mabigat na ekspresyon. Hinihiling kong Baihu bilang guro. Hiling ko po na tanggapin niyo ako bilang disipulo. Nang marinig ang mga salitang ito, umisi lamang siya. Ngiti nang may pagkutya sa isang hindi maunawaang paraan. Hiling ko po sa guro na tanggapin muli ang isang bagay mula sa disipulo. Muling ginamit ni Sumong ang salamangka upang patayuin siya. Ang kanyang mahinang katawan ay madaling naitaas. Walang sinuman ang maaaring mang-insulto sa dugo ng angka ng Thian. Maliban sa pinuno ng kulto. Disipulo ko dahil mahina ka ngayon. Pansamantala, hayaan kitang isaulo ang mga salita. Bakit pa tumatayo dyan at nagpapahirap? Alagaan mo ang aking disipulo. Nagpakita ng galit si Gisi T. Renfmin dahil sobrang bastos ng kanyang pag-ugali. Bakit siya naging sobrang excited? Bumalik siya para magtanong. Tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng pasyente. Dahil sa panloob na pinsala, berde ang iyong mukha. Hindi rin makagalaw ang iyong katawan? Maghahanda ako ng kimchi. Kahit gaano kasakit, kailangan mong magtiis. Ngayon ang silid ay nag-iisa na lamang. Kaya tahimik na nagpasalamat si Namtide sa Diyos. Na dinala si Nano at Huyi sa kanyang tabi. Mula noong bata pa ako. Marahil ito ang unang pagkakataon na kahit nasasaktan ako. Nakakaramdam pa rin ako ng kapanatagan. Ina at tagapangalagagiyang. May isang taong handang tumayo para sa akin. Sa pagkakataong iyon, sa malaking plaza ng Makun. Pagkatapos dalhin si Thian Pham sa Evikun. Ang seremonya ay pansamantalang natigil. Kinailangan ng lahat ng ese na magnilay para gumaling. Ang ilan lamang noong nakaraan ay hindi nasaktan. Kaya malaya pa rin silang nakaupo at nakatingin. DNT Rangi ay tapos na sa mga pamamaraan at tumakbo para iulat ang mga resulta ng pagsusulit sa unang yugto. 415 ang pumasa. Kasama na ang batang numero 7 na pumunta sa Evikun. Kung ikukumpara sa 15 taon, kulang pa rin ang 200 katao. Sa katunayan, ang AC Sense BC5 ay masyadong malakas para sa kanila. Tila sobrang sama ng loob ng mga tinanggal. Ang ilan ay sumisigaw. Na dahil nakatayo lang sila sa araw ng medyo matagal kaya sila nahulog. Ngunit mayroon pa rin silang lakas para makatiis. Nagreklamo sila na napakasama ng kanilang kapalaran. Ang kanilang kinabukasan ay bumalik na lamang sa bahay para mag-alaga ng kalabaw. At magbungkal ng lupa. Maraming pumigil. Ngunit walang masabi. Inutusan sila na agad na sugpuin ang sinumang tutol. At paalisin sa Makun. Ginamit ng mga Gifisay ang kanilang mga kamao para agad na lutasin ang problema. Ang mga batang hindi nakapasa ay naging labis na bugbog. Kumakain ng Athisen, kumakain pa ng suntok kaya napakasama. Gawin ito ay para sa kanila. Para makita ang kanilang walang silbing anyo. Sabi ni E.T. Renf. Walang pakialam si Esay Homin. Dahil ang unang pagsusulit ay masyadong malakas dahil pinahirapan ni Denfi. Si Thian Pham. Gayunpaman para sa mga iyon walang swerte. At wala ring kakayahan. Kaya iyon ang kanilang kapalaran. Ang mga pumasa. Ang unang yugto ay nagpakita ng pagiging kapakipakinabang. Karamihan sa kanila ay gumagamit pa rin ng panloob na enerhiya para magpagaling. Ngunit,
8 sa mga kabilang sa mga Ginedfi. At dugo, direktang kabilang sa 6 na malalaking sekta, ay nalagpasan ang lahat. Siyempre, walang kahirap-hirap na nakapasa rin ang mga batang maliit na Panginoon. Gumagamit ng mahigit kalahati ng kanilang lakas ng isen. Ngunit hindi pa rin sila naapektuhan. Nangangahulugan ito na ang panloob na enerhiya ay sanay. Nang hindi bababa sa 12 taon at maaaring malampasan ang mga 2 sa 6 na iyon, ay si Thin Min ng Huinma. Ang isa pa ay si Thin Huthin. Hindi man lang siya gumalaw nang marinig ang A-Sense. Pagkarinig nito ni Ha Tirangelo, alam na niya na ang laban para sa pagmamana ay nasa 2 Phi na lamang. Huinma at Ma. Totoo ngang hindi ko inaasahan. Ang paligsahan ngayong taon ay masyadong nakakatuwa. Nagsalita si Is A. Homin para batiin ang mga batang opisyal na nakapasa sa unang round ng pagsusulit. Bibigyan kayo ng badge na sumisimbolo sa isang mataas na ranggo ng martial artist ng kun na ito. At sa loob ng 4 na taon, magiging bagong mag-aaral kayo ng makun. Nasasanayin. Ang sagot gamit ang Ma ay papalit sa 2 salitang TEOT hindi. Masasabi lamang na ay pagtupad ng utos, pagtupad ng hadlang. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng napili ng Ma. Nagpatuloy siya sa pag-uutos sa mga batang opisyal. Napiliin ang kanilang sariling mga grupo. Sa panahong ito, nakahanap si Gihitiranz Min ng lahat ng mga kagamitan. At naghahanda ng pagalingin si Thian Pham. Sinubukan niyang gamitin ang Kim TS para gawin ito. Habang nagsasalita at nagtatanong, ipinakilala ng SCA ang kanyang pangalan para madaling tawagin. Sa halip na tawagin ng ganyan, tawagin mo ako sa aking pangalan para maging emosyonal. Mahinang sinabi ni Kiren Min. Habang kinukwento ang kasalukuyang kalagayan ni Nam Tideh. Kailangan niyang gumaling sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo. Nagulat si Thian Pham dahil masyadong matagal ang panahong ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Dahil sinimulan na ng nano na pagalingin ang kanyang katawan. Kung gagaling siya ng masyadong mabilis, magdudulot ito ng maraming hinala sa lahat. Ngunit karaniwang gamutan, maaari siyang tanggalin sa pagsasanay. Pagkatapos dalhin dito, hindi niya alam kung paano magaganap ang yugto pagkatapos ng una. Sa pag-alam sa mga iniisip sa puso ng pasyente, nangako si Thian Min na gagawin niya ang kanyang makakaya. Dahil siya ay alagad ng Kided SA. Matamlay pa rin ang mukha ni Thian Pham pagkarinig nito. Nagpakita siya na hindi masyadong umaasa. Kahit hindi kita masyadong maaliw. Ngunit magpapanggap akong hindi ko alam na nag-aaral ka ng martial arts mula sa Hugh. Ang SCA na ito ay nagmula rin sa mababang antas. Kaya naintindihan niya at nakikiramay sa sitwasyon ni Nam. Ay, hindi. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay ang acupuncture. Pagkahubad ng lahat ng damit, hinangaan siya ng taong ito. Kahit alam niyang hindi nag-aaral ang pasyente ng martial arts. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang isang toned na katawan. Masyadong masarap. Hula niya na hindi natutunan ang panloob na enerhiya. Kaya matututo ng panlabas na enerhiya. Kaya nagkaroon siya ng ganoon. Kahit naghahanda ng ilagay ang Kim para mag-acupuncture. Nagbabala ang nano. Paggamit ng matutulis na metal mula sa labas. Na nagdudulot ng pinsala sa katawan ng gumagamit. Lumipat sa emergency defense mode. Agad. Itinigil ni Thian Pham ang lahat ng aksyon para maiwasan na malantad. Buti na lang at napigilan niya ito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kung hindi mo sinabi sa akin na iyon ang proseso ng pagpapagamot. Kahit anong maliit na pinsala ng Panginoon, ay otomatikong magsisimula sa emergency defense mode. Kinailangan ng NAMTDV na paalalahanan ang kakaibang sistem na ito. Na hindi na dapat mangyari ulit. Nang mailagay ang karayom sa kanyang katawan. Naramdaman niya na medyo komportable ang kanyang tiyan. 6 na sugatan na mga acupoint ang unti-unting gumagaling. Nag-alala si Thian Min. Kaya pinaalalahanan niya ang pasyente na medyo matagal ang proseso. Gusto mo bang matulog? Dahil hindi niya maintindihan ang mga acupoint, nagpanggap siyang pumikit. Salamat sa nano na ipinaliwanag ang lahat. Sa katunayan, may kakayahan itong gumaling kaagad. Ngunit ang paggawa nito ay malinaw na magdudulot ng hinala. Pagkatapos gumaling, maaari bang magawa niya na suriin ang pulso ng doktor? Ngunit hindi pa rin niya alam. Magagawa iyon.
Hindi sinasadya na binabago ang tibok, na nagiging sanhi ng matagal na pinsala. Ang intensyon ni Thian Pham ay sa panahong ito. Masigasig siyang mag-aaral ng science fu ng lasing na guro na si Sumong. Mapanatag si Thian Pham na hayaan si Nano na gawin ang kanyang trabaho. Ganon din upang ipagpatuloy ang acupuncture si Kiran Vmain. Kinabukasan, sinimulan muli ng lahat ng mga batang opisyal ang isang bagong araw sa Ma. Kun. Hapon na ngayon. At tahimik pa rin ang mga batang opisyal na nakikinig sa mga susunod na panuntunan. Gusto ni Tirang Lodresay Homin na ipaliwanag niya. Para suriin ang mga yugto. Sa hinaharap, hindi balak ng Ma. Kun na mag-aksaya ng pera sa pagsasanay. Sa ika-negatibo 3 hakbang. Na nakatuon para sa mga mataas na antas ng martial artist. Sa makatuwid, naglaan sila ng isang tiyak na dami ng oras para sa bawat pagsusulit. Ang panahon ng iyong kailangan ay upang matutunan kung paano maging isang martial artist ng gitnang antas ay 3 linggo. Nawala ng pag-asa ang mga esi. Nagulat sila. Sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ng panahong iyon, maglalaban ang 20 koponan. At 1-0 koponan lamang ang papayagang pumasok sa susunod na yugto. Nangangahulugan ito na 200 katao.